Kaya ang question is, yung narrative, paano natin siya ilalagay in preaching? Na paano siya natin ilalagay in a sermon? Merong mga options, no? Although medyo matagal ko nang hindi nakikita yung ano na yun, tungkol. Una, yung plot. Nakita niyo yung plot, di ba? Yung Story ni Babel, di ba? Yung sinabi ko, yung stage 1, nagkakasundo yung mga tao noon. So, ipapaliwanag mo, bakit sila nagkakasundo. Tapos, ano yun, doon sa Shinar, nagbuo sila ng mga bricks. Ibig sabihin, ano yun? Matibay, no? Hindi yun, ano, hindi yun, sa panahon nila noon, mataas na uri ng engineering yon, no, if you allow me, no, sa time nila, yung structural knowledge nila at saka yung ano yung resources, at saka lalo na nagkakaisa sila, so yung resources nila doon, ano, talagang hindi mauubos, di ba? And then ano yun, so yun yung ano, no, yun yung conflict, di ba, yung conflict. And then yung change, kailan kailan nangyari, di ba? Nung sinabi, di ba, bumaba tayo, no, bumaba dyan. So merong ano, may opposite, may ano yun, may tag mo rito, may contrast, no? Kasi yung mga tao gusto mong tumaas, yung Diyos naman bumaba. So tayo bilang mga nangangaral, kailangan nating ipaliwanag sa tao anong bang meaning ng sila ay gusto nilang umakyat, no? Yun yung responsibility ng preacher. Ipaliwanag natin bakit sila papataas. Ano ba yung gusto nilang ma-achieve? Okay? So hindi ko na bibigay yung sagot doon. Ngayon yung pagbaba ni Yahweh, again, question yun, bumababa ba talaga si Yahweh? Akala ko ba, ano siya, omnipresent siya, nasa lahat siya ng lugar. So yung concept niya ng pagbaba, pwede nating masabi na yung level niya, no, yung presence ng God na nasa taas, no? Ibinaba niya yung level niya para again, walang na lang, paluin sa puwet yung mga tao. Dahil ano sila, pasaway sila, no? Kumbaga kailangan bumaba ng Diyos 'yon. And then anong tawag mo dito, resolution, 'di ba? Anong resolution is nag-iba-iba ang kanilang mga pananalita. Kaya ano yung ending? Ang ending, hindi nila natapos yung tore. So yun, plot. Tapos pwede mo nang banggitin yon sa isang message. I mean, yung gusto mong ipahayag na ano yung paksa na gusto mong i-highlight doon. Ang isa pang paraan yung tinatawag na characterization. Magpo-focus ka lang doon sa character. Particularly yung bida, no? Kunyari si Jacob at saka si Esau. So magpo-focus ka lang. Meron ding role yung sabihin natin kontrabida doon para kasi makita natin yung differences nila ng ano ng pagkilos, di ba? At hindi natin kasi kulang din yung istorya sa case ni Rebecca para ipaliwanag bakit si Jacob yung mas gusto niya, no? Kasi Isaac maliwanag naman si ano, no? Si Esau yung mas gusto ni ano ni Isaac. Tapos isa pang paraan, yung pangatlong paraan is tema, no? Yung thematic. Thematic. Ginagamit natin yung tema. So yung pinresent ko po sa Joshua 1:1 to 9, ginamit ko po din yung tema. Ang tema ano, yung bagong simula, 'di ba? Yun yung title yan, bagong simula. Na bagong simula para kay Joshua at bagong simula rin para sa Israelites. Baka ba't alam natin, hindi ko masyadong tinutukan yung Israelites dun sa ano, sa presentation na yon, 'di ba? Um, ito, gusto ko rin muna ano nung ipakita. Ito kasi pinresent ko ito nung Mother's Day, no? Pinresent ko ito nung Mother's Day. Yan, 'di ba? So ang pamagat ano, no, si nanay, si nanay. Yan, 'di ba? Eh, to be honest, kanina ko nakuha yan kay Ninong Ronel, kay Pastor Ronel, no? Mahilig yun, sasabihin si nanay, kasi sa training sasabihin niya si nanay at si tatay, gagano yun, si nanay at si tatay. Pero
Wala na, kinuha na ng Panginoon si Ninong Ronel, yan. Si nanay. Tapos, nakalagay naman dyan yung subheading, pag-aaral mula sa buhay ni Maria, 'di ba? So, ano, ano. Tapos, yan, si nanay, ano, ibig sabihin, mga nanay na maabilidad sa maraming bagay, mga nanay na nagsanay sa mabubuting gawa, mga nanay na nagsanay sa salita ng Diyos. Ano na, nag-focus na ako, nag-zoom in na ako doon sa karakter, si Mary, pagkilala sa buhay ng nanay ni Jesus. Nakalagay diyan yung mga verses na bibigyan ng pansin, no? So, ang ginagawa natin dito, ang context ay gospel context, no? Hindi lang ito kay Lucas, maging kay John, di ba? So, gospel context para doon sa share natin ng story ni Mary. So, ito yung mga passages, no? Makikita naman natin. So, ang ginawa ko, inasa-isa ko siya, no? Sa Luke 1:26, yung panggap sa utos ng Diyos, yung appearance ng angel, di ba? So this is a conversation between the angel at saka si Mary. Tapos nagpapakumbaba at pagpapasakop. Tapos meron siyang tapang kahit walang kasiguruhan, di ba? So ito sa tawag mo dito. Doon sa narrative story mo kukunin itong points na ito. And again, ang purpose natin dito, mga kamanggagawa, ipakita kung yung halimbawa ng isang nanay, di ba? Na dito, of course, syempre dito ay nasa subliminal yung case niya na dito, no, ni Maria kasi dalaga siya tapos magbubuntis pa lang. Yes, Kuya Mon, may tanong kayo, Kuya Mon. Yes, pas, gusto ko lang ma... Kasi hindi ko po maririnig to i-message nyo kasi tinuturo nyo. Oo, Gusto ko oo. pong makita yung idea every time you give these points. May explanation po siya, pas. Kumbaga, in-expound nyo po siya. Ay, opo, Ganun, opo. ganun po yung style, dapat. Kasi, Okay po, pas. Thank you. di ba, ayun Mother's Day kaya nga si nanay no? Si nanay. Ang idea natin, ipakita na si Maria ay isang modelong nanay, di ba? Kasi nandun yung question paano, o kanyan, tatanungin tayo, paano natin may papakita na si Maria ay isang modelong nanay? At ang susunod na question doon, ano yung mga talata na nagpapakita, di ba? Kay Maria. Although maraming mga verses tungkol kay Mary, di ba? Sige, thank you doon sa response ni Kuya Mon. Tapos yung pangalawa, John 2, 1 to 11. Ito yung wedding at Cana, di ba? So yung pagpansin sa mga pangangailangan, di ba? Nung naubusan ng alak, si Mary yung lumapit kay Jesus, di ba? So, di ba? Ano nga yung takbo ng isip talaga ng nanay, di ba? Tapos pagbigay ng tamang hakbang, no, at payo, di ba? So yung ano yung dapat gawin, ano yung mga yung inutusan niya na inutusan ni Mary na makinig sila kay Jesus, di ba? So yun tamang hakbang at payo. And then pagtitiwala sa kakayanan ng Diyos kasi yun naman din yung reason kaya ibinili ni Mary yung mga servants kay Jesus, di ba? Tapos yung pangatlo, yung sa at the cross, no? Yan 1925. Nung time na pinipreach ko to, medyo emotional din ako no? Kasi yan yung ang naging cause bakit din ako emotional nung time na yon. Yung portrayal ng 'di ba kasi May before that ay nung Good Friday, Holy Week, Good Friday, nanood kami ng Passion of the Christ no sa CCM kasama yung mga kabataan. At doon binigyan ko ng pansin doon si Mary no na lahat kasi ng mata nakapokus kay Jesus. Wala naman tayong question doon. Pero maganda tingnan mo rin yung ibang characters doon sa story. Very very broken and defeated si Mary doon sa sa yung role ni Mary doon sa Passion of the Christ. Yan.
no? So yan, laging nariyan sa mabigat na panahon. So pwede mong banggitin yan yung mga example kung saan si nanay mo, no, nandun ka sa ospital, di ba? Ano talaga, no, ayaw niya talagang umalis, di ba? Tapos yan, nagtitiis kahit sa katahimikan. Ang tawag dito ay silent strength. Yung, di ba, yung silence mismo ang kanyang communication. Ewan ko kung ano yun eh. No? Medyo, ano, oxymoron yun. Silence pero communication siya. No? Yung pagpapakita ng, ano, ng presence ni Mary kahit na ganun yung hirap ni Jesus. And then, non-verbals, no? Sabi ng aking communications professor, no? Hindi biro yan kasi nagdo-doctor ng communications yan. Ayun. Hindi sumusuko para sa pamilya. So nakita natin, doon pa lamang, and then po ako si Mother Mary bilang ulirang nanay. So ito yung summary. Okay? Yung summary ng aking mga points na yon, di ba? Si Maria ay again, binalik ko doon sa title, no? Binalik ko sa title. Si Maria ay sinanay sa mabubuting gawa. Si Maria ay sinanay sa pagtitiwala sa Diyos. Si Maria ay sinanay sa pag-aalaga. Tapos ito yung picture ng mga nanay sa CCM. Okay? Eh syempre sila, tuwan-tuwa sila makita nila yung sarili nila dito. Uh, Ayan, ang mga so ano naman from there kay Mother Mary, nag-focus naman ako dun sa mga yung now, 'di ba, yung now. Mga nanay na nagtitiwala sa Diyos, nanay na tinatayuan ng salita ng Diyos, mga nanay na ibinibigay ang lahat para sa kanilang mga anak. Yan, 'di ba? Mga nanay na katulad ni Mother Mary. So, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong mga ending kasi ginawa na natin yung trabaho. Okay? Meron na tayong, sabihin natin, meron na tayong material, no? Para sabihin natin, gamitin as a model na si Mary in the past sa case niya with her kind care for Jesus bilang piniling servant ng Lord na maging na para makarating sa mundo yung yung tagapagligtas, di ba? Ano? Saan? So ayun po, mga nanay na katulad sa kayo. So nagpakita lang ako sa inyo ng example. Ang ginamit ko po naman dito, characterization, di ba? Yung ginamit ko doon sa Joshua 1:1 to 9 ay thematic. Ginamit ko yung tema. Hindi ko siya sinunod-sunod yung plot, di ba? No? Kasi may konting characterization na involved doon. Si Joshua, ano yung kinakaharap niya. At ang kagandahan ng ginawa doon kay Joshua, pinapa-identify natin sa mga tagapakinig na merong cases na yung sinasabing bagong simula, yung bagong simula, nakakatakot talaga. Nakakatakot. At kung natatakot tayo, di ba, babalikan natin. At doon sa case na yon, paulit-ulit sinabi ni Yahweh kay Joshua na yon, di ba, magpakatatag ka at maging tapangan mo ang iyong loob. Yan, sige. Okay. So, ang dami pa nating sanang no? Teka lang, hindi ko pa pala na-share to. Ang dami pa nating pwedeng pag-usapan. Siguro mga next time na lang magpapakita rin ako ng example. By the way pala, sa, anong tawag ba dito? Ay, hindi. Anyway, hindi kasi ako natapat na speaker sa Father's Day no? Father's Day kasi is third Sunday, no? Kung sakali, ang i-discuss ko naman doon si Joseph. Si Joseph bilang tatay, di ba? Sige, Kuya Mike, meron kang gustong i-share sa atin. Kuya Michael. Kuya Mike, Opo, naka-mute. opo, opo, Yes, opo. Kuya Mike. Sige. Opo, good evening. Magandang gabi po din sa ating lahat. Hindi ako nakapagsalita nung last time kasi nakikinig ako. Pero ang ano po, gaya nga po nung yung gusto ko lang po mag-comment tungkol po doon sa kahalagahan ng ating pinag-aralang narrative analysis. Yes po. Nag-comment si kapatid kanina, ako ang na-appreciate ko sa narrative analysis, gaya nga nung sinabi ninyo na 40% ng Old Testament
narration, ang nakita ko ho na itinuturo sa atin ng lesson na yon, paano natin, kasi bata pa lang tayo, nakakadinig na tayo ng kwento, nagkukwento na tayo. Ang katanungan, yun ba, ganun lang bang kasimple ang proseso ng pagkukwento at pakikinig ng kwento o pagbabasa ng kwento? Kumbaga, ang itinuturo sa atin ito yung na marami palang nangyayari habang nagkukwento, marami nangyayari habang tayo nakikinig ng kwento, at marami nangyayari kapag tayo nagbabasa ng kwento. Sa madaling salita, tinutulungan tayo ng iba't ibang levels, iba't ibang perspektibo, at tingnan natin yung iba't ibang proseso para mabuo yung isang kwento. Kumbaga, inihahanda tayo nito kasi nga baka akala nga lang natin simpleng kwento lang yan. Kumbaga, pero maaari pala siyang tingnan sa iba't ibang pamamaraan upang mas maunawaan at ma-appreciate yung sabihin na ho nating narration. At bukod pa rin ho dyan, kumbaga ang nakikita kong isa pang application nito, halimbawa tayo dumating na sa punto na may apologetics o di ba yung pagpapaliwanag, kung ipagtatanggol mo yung ating pananampalataya, sasabihin halimbawa nung kausap natin, kwento lang naman yan, ganyan, 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 ganyan. Sa madaling salita, maaari nating gamit tong mga tools na natutunan natin, pwede nating gamitin yon para sa mga ganung pagkakataon. Yun po lamang. Yes, exactly, Kuya Mike. Ang ganda ng binanggit mo, tama. Kagaya rin ni Kuya Mike, no? Siguro marami sa atin, kahit nung bata pa, ang dami ko nang naririnig na istorya, di ba? Pero tayo, ang role natin dito bilang mga expositor, ang role natin dito, ma-encounter ng tao yung Diyos sa pamamagitan ng story. Okay ba? Yun yung role eh. Pag hindi natin nagawa yon, hindi nagkaroon ng meeting yung tao, yung tagapakinig with God. Diba? Tayo yung nagke-create na yun yung again, yun yung sinabi ni Santiago, kaya nga maging maingat yung mga nagtuturo, 'di ba? Kasi ang intention natin dito, of course, by the work of the Holy Spirit, gawin natin yung part natin, gagawin ng Holy Spirit yung part niya, which is to convict people, 'di ba? At yun, salamat sa Diyos. Thank you dun sa addition na yun, Kuya Mike. Okay. Yeah, totally. Again, you can raise your golden hand, no? Yung golden hand no anytime, no, para tayo ay makasabihin natin, makapakinig sa ating mga conversations na to. Sige. So ito pa yung second part ng ating narrative, no, narrative analysis. Ang tawag naman dito, reader response at saka defamiliarization. Ngayon, wag kayong matatakot sa reader response. Dahil dito po, pag tayo ay nangangaral, kailangan meron talagang response yung tagapakinig. Okay? Sige. So, ano yan? Narrative criticism, reader response. So, the narrator, balikan natin, no? A narrator can even reveal the inner thoughts and feelings of a character. This narrator, called an omniscient narrator, exercises the freedom to move at will from the external world to the inner world of characters, no? So nakikita ng tao, nai-imagine ng tao nai-imagine ng mga tagapakinig yung nangyayari. Pero yung role ng narrator dun sa story, ang role niya is para makita ng tagapakinig yung nangyayari din sa kalooban. Okay? Ano yung mga iniisip, ano yung nararamdaman, o kaya naman ano yung evaluation ng Diyos dun sa character na ito. Diba? For example, sa case nung Samaritan woman at the well na ginamit nating example last meeting pa. Pagkatapos marinig ng babae si Jesus, 'di ba? Iniwanan niya yung kanyang, ang sabi ko pichel, 'di ba? Yung pichel mo. Iniwanan niya yung kanyang pichel. Tapos nagmamadali siya. Actually, ayun, meron ng doon eh, may psychological effect na yung nangyayari doon. And again, context. Pag wala kang context, people will ask, bakit siya nagmamadaling umalis? No?
At alam natin doon, dahil doon sa context sinasabi, gusto niyang, ano siya naranasan niya yung empowerment, di ba? Na-empower siya because of her conversation with Jesus. Sa narrator, sinabi lang na iniwanan niya yung pitchil niya. Pero, ano pala yun? Big deal pala yun doon sa narrator. No? Kasi mapapaisip ka bakit niya iniwanan yung pitchil niya? Na for the very reason, kaya nga siya nagpunta sa katanghalian, magigib nga ng tubig. Di ba? So, yun, nakikita natin. No? And ano pa, the reader's response or the rhetorical effect of a work on an audience is now considered important to the understanding of a text. The reader response critic focuses on the reader's actions involved in responding to a text. Isang goal natin bilang mga nagtuturo ng narrative mag-open tayo ng mga palaisipan sa mga nakikinig. Yung mga question na bakit kaya niya ginawa yon, di ba? At hindi natin iiwanan na nakahang yung tanong na yon. Dapat yung passage at saka yung content ng sermon natin, sinasagot natin yung question na yon. Hanggang sa makakaya natin, hanggang sa aabutin ng oras, di ba? Ang bottom line nito, kailangan ano yon? Parang ano to yung example ng sa Book of Acts, sa Day of Pentecost, ang isang naging thought-provoking question nun, yung sinabi ni Peter, na kayo ang nagpapatay doon sa Messiah, na nandito na. No? And then, ano yung naging tanong ng mga tao? Ano ang dapat naming gawin, di ba? Sinabi ni Peter pala, makapagsisi kayo, di ba? At magpapabautismo sa pangalan ni Kristo. Meron din ganong question sa yung Philippian jailer, di ba? Yung nagpakulong kay Paul nung sila ay kasama si Silas, nung sila ay gumawa ng himala at pinakulong sila. Tapos di ba, nagkaroon ng lindol at akala nung jailer magpapakamatay na siya, akala niya nakatakas, di ba? Tapos sinabi ni Pablo, wag mong patayin sarili mo, nandito kami. So yung activity na yon ay nagbibigay, yung event ay nagbibigay doon sa Philippian jailer ng isang tanong. Okay? Pero ang totoo nito, yung tanong ng Philippian jailer, yun din yung tanong ng mga tagapakinig natin sa time na ito. Hello? Yun din yung tanong ng mga tagapakinig natin. Ang tanong ng Philippian jailer, sabi niya, paano po ako maliligtas, Ginoo, di ba? So yun din yung tanong ng mga marami sa mga sabihin natin, sa mga kababayan natin sa panahon natin ngayon. So kailangan merong effect. Kailangan tayo bilang interpreter, tayo yung nagpe-prepare ng Bible study. Kailangan tayo yung unang nakakakita ng nung value nung sabihin natin event na ito, na nandun sa setting, nandun yung time, nandun yung characters, tapos nandun yung plot. Okay? Laging nandun yung question. Parang yung sa Prodigal Son. Pagdating dun sa time na yung anak na ito na Suail, kumakain na siya ng pagkain na hindi na pantao, kung hindi para sa baboy. Kunyari, tumigil dun yung storya. Kunyari, hindi natin alam yung nangyari doon sa parable of the prodigal son. Ang magiging sunod natin tanong niyan, anong nangyari? Doon sa na yon, bakit siya umabot doon? Diba? Ano pang pag-asa mayroon sa kanya? Ano pang pag-asa? Yung mga tao, sa time natin ngayon, kailangan nare-realize din nila yung question na yon. At pupunta doon sa event na kung saan natauhan, magandang term, di ba? Natauhan si prodigal son. Naisip niya na yung mga katulong nila sa bahay, mas masasarap pa yung kinakain kaysa sa kanya. So doon somehow, yung istorya ng prodigal son ay nagiging istorya nating lahat. Okay?
Kasi we are concerned with the readers eh. We are concerned with the listeners. At tayo yan, sige, tutuloy ko. Kailangan na-anticipate natin yung effect ng story dun sa mga tao. Specifically, what change in outlook or worldview does the text affect in the reader? And how does it bring about change? When we talk about discipleship, iba tayo lahat ay involved sa discipleship. Sinabi ng Panginoong Hesus yun. Kaya nga tayo may ministry eh. Go and make disciples of all nations. At when we say go and make disciples, dapat intentional tayo. Dapat gusto nating magkaroon ng effect yung mensahe sa kanila. Again, nandoon yung gusto ng tao. Pero again, yung espiritu ng Diyos, di ba? Yun naman ang gumagawa. Hindi naman tayo ang nagko-convict. Yung Holy Spirit ang nagko-convict. Pero gawin natin yung trabaho natin. Para nang sa gayon, makita ng mga tagapakinig yung nakita natin sa ating preparation. Naalala yung sinabi ko, 70% ay preparation. Yung delivery, yun na lang yung yung natitirang 30%, di ba? So, 3 different positions. The stance of the reader is one of 3 positions. The reader can be in the text. The reader can be a real reader with complete dominance over the text. The reader can have a dialectical relationship with the text. No? Okay, the reader can be in the text. This reader is inscribed or encoded in the text. It is a property of the text meaning. The critic's function, tayo yon, is to interpret the signals transmitted to the inscribed reader of the text. Ano yung natatanggap nung character na yung supposed to be na bumabasa na nandoon? Ano yung natatanggap niya? Kailangan na nakukuha natin yung natatanggap niya. No? Ano pa? The reader can be a real reader with the complete dominance. This is subjective form of reading that is freed from authorial intention. Ito may problema ito. For the literary dynamics, the reader determines the meaning of the text. No? Ito kaya po pinag-uusapan natin yung context, di ba? Kaya po nawawala ang interpreter sa context dahil siya yung nagko-control ng text. Okay ba? Kaya nawawala sa konteksto kasi yung mambabasa yung nagko-control nung mensahe. So ang tawag natin dito agenda, yung nagbabasa, siya yung merong agenda. Kaya nung pinangaral niya, ang naririnig ng mga tagapakinig, hindi yung mensahe ng Biblia, kung hindi yung agenda ng mambabasa. Dahil nga dun sa dominance. And again, hindi natin ito gusto. Hindi ito magandang type ng reading position. Item 3, the reader can have a dialectical relationship with the text. The implied reader or informed reader interacts with the text in the production of meaning. No? Kagaya ng pinahayag ni Wolfgang Iser, there are gaps or areas of indeterminacy in a literary text that must be filled in or realized by the reader. At doon nagkakaroon ng, sabihin natin, meeting of minds. Again, as much as possible, kaya nga napakahalaga yung pag-aaral para tayo bilang mambabasa sa panahon na ito ay nagkakaroon tayo ng informed na attempt to get into the mind of the implied reader. Both may be looking at the same collection of stars, but one will see the image of a plow and the other will make of a deeper. The stars in a literary text are fixed. The lines that join them are variable. According kay Iser, the implied reader. Ayun. Si Kuya Mon, yes. Yes, Kuya Mon. Mas yung meeting of the minds, it can be nagkakaunawaan kayo or hindi. Possible po yun. It's between the two. Kasi po, yes, okay. yung kumbaga, it's either they agree or not. That's why may mga nagtatanong talaga na magkaiba kayo ng pagbasa. So, paano po namin siya mas kumbaga yung author's intended meaning, dapat yun po talaga yung
may paliwanag when it comes to interpreting the Bible. Opo. Well, ang unang sagot ko diyan, paano natin basahin natin yung Bible paulit-ulit. Kung nabasa mo na ngayon, sasabihin mo, itong story na to nabasa ko na eh. Basahin mo uli. At doon, in doing so, napapamiliarize tayo sa isipan ng author. Kung si John, si Matthew, si Luke man yun. Yung tema na gusto niyang ipalabas. Yung iniisip ng character, yung role ng character within the story. And again, back doon sa observation ni Kuya Mon, we are looking at the same Bible. Lahat tayo. Kaya pag ang tao, kunyari tayo biglang tayo ay nagkaroon ng opportunity para magpaliwanag, pag nakikita ng tao yung sinasabi natin about narrative ay contextual, no? It coincides, no, with the intention ng author. 'Di ba? Nagtumutugma doon sa yes, Kuya Mon. May Yes po, follow-up kasi question po, or what? with regards on that, Pas, kasi po, I have an experience sa church namin. Our pastor have a different idea with regards doon sa God's will, saka iba yung paliwanag niya. And then our members ask him also na ito po yung about yung sa God's will, pag nasa sentro si God, basta susunod ka doon kumbaga, yun po yung paliwanag niya. Yung isa pong member na nag-ask is, kumbaga, dapat laging una si God. Na-guess niyo po yung seek God first po. Doon sila nag-discuss. So yung pastor po namin, talagang yung stand niya is, dapat nasa sentro ang Diyos sa buhay mo, and then everything will follow. So yung pong isang member namin is, siyempre, tatanong siya sa pastor namin. Ang pagkakaunawa niya na gusto niya malinawan is dapat una si God sa lahat. So, ang sad ko lang story to share para po may bahagi ko sa inyo. Hindi po sila nag-meet in a certain way na dapat. Ang ginawa po ng pastor namin is, since hindi tayo magkasundo dito sa bagay na ito, doon lang po yun, na nasa sentro si God, yung isa una dapat si God. Nag-come up sila sa breakup. Kumbaga, inalaw nung pastor na pwede kang umalis sa church. Which saddened me. Kaya po ako ngayon aware na kailangan po bang magkaganon because of that. Kuya Mon, yung example mo, ang problem doon, Yes, pareho silang tama, pero ang starting point nila ay iba. Ang tawag natin doon sa philosophy, point of departure. Yung tinutukoy mo na pastor, ang point of departure niya is God, which is biblical din naman. Nasa center ng God. Yung starting point naman ni kapatid, ang starting point niya, human responsibility, which is tama rin naman. It just happened, parehong tama. Ano naman sila eh. I mean, nag-end naman sila pagdating sa huli na naman eh. May meeting naman eh. 'Di ba? May meeting naman eh. Pag ikaw ay nasa si God nasa sentro ng buhay mo, buhay ng tao. Eh naman unahin. Meron din yun eh, meron ding meeting yon kahit ang starting point nila ay sabihin natin ay magkaiba. Pero meron pa ring meeting yun. Ang ending lang po, Pas, is Yung maganda. hindi sila, ayun po, yung sad reality na because of that principles. Imbes na pag-meet sila, gaya na sinasabi nyo, talaga pong hindi nagkaayos. For that reason na po, Pas. Kaya ako, if in times na magiging leader, so, kaya at least minimit nyo po kami na dapat yung unity pa rin at saka yung pagpapaka Yes. baba para po sa Yes, Panginoon. yes. Hindi kasi parang matitisod ka sa pastor na i-insist niya, pwede ka umalis dito sa church. Lumipat ka na lang sa iba. Hindi po ba? Sana naman po hindi gano'n. Opo. Sige. Thank you.
Yung summary ng third position. The third type are competent readers who are thoroughly familiar with the repertoire of literary, historical, social. Yun sinabi ko kanina. Thoroughly familiar. Huwag po tayong magsawa. Sabihin natin, nabasa ko na to, pero pag binasa natin uli, yung um, yung mensahe ng Diyos ay pareho. Pero pag binasa mo uli, nagiging sariwa, 'di ba? Fresh. The same message pero fresh. Yun yung kailangan nating ma-develop at ma-achieve bilang mga mambabasa ng Panginoon. Kasi hindi naman yan sa atin eh. We are just borrowing from the knowledge, experience, and witnesses of the authors, di ba? Yan. So that is the audience that the author has in mind when he or she writes the work. This reader is guided by the clues in the text and reads the text as the implied author intended. Babalik tayo, ano yun? Yung intended, yung intention. Napakahalaga ng intention ng manunulat. At sana, sa ating pag-aaral ng Bible, iba ang term nila doon pagsusuri, nakikita natin din yung intention, yung same intention ni God, na nung para sa panahon nila, yun pa rin yung intention para sa mga tagapakinig ngayon. Yun po yung kahulugan ng hermeneutics. Pinapaliwanag ano ang mensahe ng ano yung kahulugan noon at paano ito ipinapangaral ngayon. Sige. Ito defamiliarization of the NT. Ito ay ang sabihin natin, ang virtue o yung magandang asal na hinihingi nito ay pagpapakumbaba. Bakit po? Kasi pag sinabi natin, alam na natin yung istorya, wala na tayong makukuhang bago from the story. So kailangan i-approach natin yung scripture na parang hindi pa natin ito napakinggan before. At inihingi natin yung guidance from the Lord. Lord, i-share mo nga muli sa akin yung story. Ipakita mo nga uli sa akin yung story. Yan. So, defamiliarization. Sabi ni Ostraneni, Russian term for defamiliarization literally means, ito yung Russian term. It literally means making strange. The Russian formalists believe that normal, everyday perception of the world becomes habitual and jaded. Yun daw yung routine. Na yung routine, hindi na raw natin ma-appreciate, hindi natin ma-enjoy, hindi tayo makadiscover ng bago because of the routine. So, ang kailangan natin, magsimula tayo uli, balikan uli natin na try natin, Lord, ano po ba yung gusto mong ituro sa akin? Parang si Samuel, nung narinig niya yung, di ba, mensahe ng Diyos, di ba, sinabi ni Eli, tinatawag ka ng Panginoon. Pag narinig mo uli siya, tanong mo sa kanya, ano po yon Panginoon, di ba yan? So the routine numbs our senses to new perspectives and new ways of seeing the everyday and familiar. Mas challenging ito kung ikaw yung preacher, no? Nagturo ko sa church, 5 taon ka na, no? Ikaw yung pastor, na ikaw na lang yung lagi nagtuturo, no? Challenging ito kasi wag naman sana na yung itinuro mo na ilasip, ulitin mo lang, no? Wala ka nang binago, wag naman ganoon. Ayon kay Victor Shklovsky, habitualization devours work, clothes, furniture, even one's wife, no? And the fear of war. Art exists that one may recover a sensation of life. It exists to make one feel things. To make the stone stony. Yan, gusto ko sa kanya To make the stone stony. Na nakikita mo yung bato. Sabi, alam mo yan alam mo yan, matigas. Pero maganda mahaano mo na nararamdaman mo pa rin yung tigas at saka yung gaspang ng bato. Yan. Allows us to see what is taken for granted and to see the everyday in a new and fresh way. Yan. Again, mga kapatid, kung tayo maranasan natin to in scripture, lalong nagiging malaking blessing ito sa mga nakikinig para hindi sila mabor kung hindi makita nila yung kagandahan ng mensahe ng Diyos na tinuturo. Significance.
Everyday language is made difficult in poetry, so that we attend to the words and their sounds. In this way, poetry renews our perception of ordinary words. Words are deformed in poetry in the same way as commonplace points of view are deformed by the sayings of Jesus. So para sabihin natin, maging makulay uli, no? Makulay. Nandun yung defamiliarization causes us to stumble. And as we stumble, we begin to take notice. Again, hindi po ito yung stumble na negatibo, no? Kung hindi yung para mapaisip ka na, oo nga, no? Meron, ano yun, bakit hindi ko pa ito nakita before? Diba? So ang tawag natin dito, nagpo-progress yung kaalaman natin sa Diyos at kaalaman sa salita ng Diyos. Which is going up, diba? Which is going up. In the New Testament, the point of view of the dominant culture, the religious authorities, the powerful, the wealthy, among others, shapes the norms and values of the society. No? Agree, disagree. Actually, yun yung problem natin ngayon, yung sa usapin sa impeachment court eh. 'Di ba? Ang dami-dami nating naririnig eh. At yung sa dami nating naririnig na yon, nakikita natin talaga na hindi na yun tungkol dun sa tama o mali, kung hindi dun sa sino yung mas malakas yung boses. Eh. Sino yung mas maingay na meron siyang attempt to para patahimikin yung no? So ito, the powerful, the wealthy, among others. Bakit natin pinag-uusapan to? Kasi pwedeng maging hindrance yung existing knowledge natin. Hello? Existing knowledge. Na sasabihin mo merong existing knowledge at merong gustong ipakita sa iyo ang Lord. Imbis na makita natin somehow yung gustong ipakita ng Lord, nire-reject natin. We are pushing it away. Kasi ang sinasabi natin, hindi, meron tayong napakinggan na no? It shapes and norms values of the society. And actually, hindi lang ito nangyayari ngayon. Even sa time ni Jesus, di ba? Ang mga scribes, mga Pharisees, sila yung kinikilala ng mga tao na nagtuturo ng katotohanan. Ano sinabi ni Jesus, di ba? Ano yun? Pakinggan ninyo yung mga sinasabi ng mga eskriba, pero wag niyong gayahin yung ginagawa nila kasi hindi nila sinusunod ang kanilang pinapakinggan. Di ba? O napapakinggan. So, yun. Ang gusto natin, yun, sabi ko nga nung last time, yung effect nung film ng Passion of the Christ, di ba? Si Barnabas, di ba? Yung actor, kahit ako nagbago rin yung yung tingin ko dun kay Barabas pala, Barabas. Hindi si Barnabas, no? Si Barabas. Nagbago yung tingin niya kay Jesus dahil doon sa set, no? Pero ang tinitingnan niya doon si Jim Caviezel, yung actor. So the actions and sayings of outsiders, for example, widows, Gentiles, Samaritans, sinners, tax collectors, and in general, the marginalized of society, deform and make strange the commonplace point of view expressed by the religious leaders, wealthy landowners, and the powerful. Medyo stop tayo dito. Stop tayo. Tungkol sa characterization, naalala niyo yung di ba, yung the Good Samaritan. Okay? Sa case na to, si Jesus, ang tanong sa kanya ng isang Pharisee nga yata yun, di ba? Ang tanong, who is my neighbor? Di ba? Sino ang aking neighbor? Tapos ginamit ni Jesus yung example nitong Samaritan na ito. No? At pag-iisipin natin, ginamit niya yung example para dito sa Jew na ito, hindi ang sasabihin niya, hindi kayang gawin niya ng mga Samaritan. Pero sa storya na yon, binibigyan niya ng chance na mapaisip si Pharisee. Meron pang isang storya yung the Syrophoenician woman, di ba? Na yung kanyang anak ay inalihan ng masamang spirito.
Dito mga kapatid, sa characterization, ang naririnig natin si Jesus, naririnig natin yung mga alagad. Pero yung storya, yung Syrophoenician woman, sa particular na storya na yon ay para sa kanya, no? Para sa kanya, tungkol sa kanya. At tayo, minsan dahil marginalize siya, sana naman hindi natin na-appreciate yung pananampalataya na meron. Actually, doon pumunta yung yung conclusion eh. Ang sabi ni Jesus ang laki ng pananampalataya mo, 'di ba? Hindi lang 'yon, maging si Roman centurion ganon din. O kaya naman yung ano 'yon? Yung babae na dinudugo, 'di ba? Yung babae na dinudugo. Pag titingnan natin sa ito yung nagre-represent sa mga PWD ngayon. 'Di ba? Sila yung yung pinagtatawanan, ito yung nag-aalala kanina, nagkaroon ng sunog, no? Sa Quiapo yata 'yon, no? At ang isang iniiyak nung matanda na nasunugan, kailangan niya raw ng pang-maintenance. So by talking about this, yung mga hindi pinapansin ng tao sa pamamagitan ng Bible at sa narrative, nabibigyan sila ng pansin. Okay ba? And we did that with the Samaritan woman at the well. Kahit siya ay merong 5 asawa na nag-igib siya ng tubig sa katanghalian, 'di ba? Naging powerful yung testimony niya. Okay? So, balik tayo sa concept na to. Meron ba tayong na-achieve, no? Meron ba tayo isa pa pala. Yung babae na nag-offer ng 2 kusing, 'di ba? Iyon, kasi ang idea diyan, naging rebuke nga ni Jesus 'yon na kayo, sabi niya sa paghahandog, ibinibigay niyo yung sobra. Ito ang binibigay ng babaeng ito kung ano lang nga meron siya, ano natitira sa kanya. At sa kaganapan ng 'yon, no, alam natin, hindi man natin nakita yung reaction ng babae, yung pinupuri ni Jesus yung babae na ito. Na kahit na nahihirapan, 'di ba? Siyempre ang papasok doon, anong value ang makikita natin dito? Pagtatapat sa Diyos, sa faithfulness. So may mensahe ka na. May mensahe ka na. Mag-stick ka lang doon sa faithfulness, 'di ba? Iba kasi masyado nagpo-focus sa pagbibigay Na magbigay ka, yan, o nagbigay pero hindi naman faithful. 'Di ba? So magkaibang magkaiba talaga ang pagbibigay sa pagiging tapat, 'di ba? So may tanong kayo o may mga responses kayo? Medyo ihahabol ko. Yung 4 na magkakaibigan na dala nila yung paralitiko, 'di ba? Hindi nga sila makapasok sa Hindi nga sila makapasok sa bahay They are outside, 'di ba? Pero ginawa nila yung paraan para naalala ko rin si Zacchaeus, 'di ba? Si Zacchaeus nga, sabi hindi siya hindi niya makita kaya ang ginawa niya umakyat sa puno. Meron pang isang social scientific understanding na ito na yung mga tao ayaw talaga, sinasadya talaga nila na hindi si Zacchaeus ay hindi makalapit kay Jesus. Dahil nga alam nila na dinaya sila ng taong to. Kinuhanan sila ng perang taong to. And sasabihin mo, Pastor, nagdadagdag ka naman. Hindi, yun ang ginagawa ng tax collector. You need to understand na yun yung ginagawa nila. Dinadaya nila yung tao. 'Di ba? So, ayun. So, sa case na to, kahit mayaman si Zacchaeus, bankrupt yung niya, spirituality niya. Okay ba? Bankrupt. Kaya ano yung naging ending doon sa storya. Sabi ni Jesus na itong lalaking ito ay anak din ni Abraham, 'di ba? Anak din ni Abraham. So pinuri niya si Zacchaeus. Sa case na 'yon, yung mga nasa marginalized na sila because of yung part natin bilang storyteller, 'di ba? Ng isang narrative na na ilalagay natin itong mga characters na to na hindi pinapansin ng lipunan in their proper place.
Kasi 'di ba sinabi rin 'di ba to whom who deserve honor, give them honor. At si Jesus at I believe even yung mga biblical writers are honoring their lives and testimony. Kaya nga natin siya binabasa until now eh. No? Yung message nung graduation um kahapon ang sinabi niya yung si Archippus doon sa Colossians na pinuri ni Apostol Pablo si Archippus. Sino ba tong Archippus na to? No? Kaya pinuri siya dahil yun ang sinabi na siya ay lingkod na nagtatapat sa Diyos. So, hindi natin siya kilala pero his name remains in scripture. Diba? At yun, kahit na ang Lord na lang nakakaalam ng kanyang contribution. Sige. Reactions, ano? Ayan, yan, Kuya Mon, si Jonadel muna paunahin ko, ha? Si Jonadel, sige. Sige, Jonadel. Ay, hello po, magandang gabi po. Bali, ano lang po, I think yun nga po, no, sa discussion. I think, isa sa mahirap pong gawin, pero yun po yung parang reminder again, nung importance niya, yung sa defamiliarization po nung story. No, kasi, yun nga po, no, sabi ng kasabihan, no, familiarity breeds contempt, no? So minsan di na natin binibigyan ng importance yung story because nga parang meron tayong mindset na alam na natin siya. But I think napaka-importante nga po na maging tayo, parang hindi siya empty your mind in a way na parang katulad ng mga mga pagan rituals, no? Pero parang maging open tayo, no, sa submission ng Lord and maging mapanuri, no, doon sa text. Kasi gaya po yan yung sa isa kong binabasa dati. I mean na parang na-enlighten din ako. Yung sa John 10, no? So may part doon na sabi ni Jesus, yung hard hand daw, no? Daw pag may panganib, aalis siya, no? Iiwan niya yung sheep. Tapos hindi ko siya naano dati pero nung nabasa ko uli siya, sabi ni Jesus, ito daw ay nangyari kasi wala daw pakialam, no? So sabi, tas parang binabalik niya sa kanya na ako yung shepherd, no? The good shepherd. Na parang in a way sa akin nung nag-speak po siya na ito yung pinagkaiba ng Savior natin kasi grabe yung care niya sa atin. In a way na sabi niya, I lay down my life. Yes. No, pero yung una, pagka inano mo siya sa unang basa mo before, no, even ako po, parang hindi ko nakita to, no? Kaya parang na-amaze lang po uli ako na ma-remind, no, na isa po yun sabi ko nga po, pinaka mahirap bilang kahit sa mga Bible study natin, but isa sa pinaka-importante. Yes. Yung last part po nating dinidiscuss. So, thank you po. Thank you po. Yes, you're welcome. And then si Kuya Mon and then si Kuya Mike. Sige, Kuya Mon. Pas doon po sa characterization po. Dapat po, maganda po kasi yung mga examples na binigay niyo sa amin na nakukuha ko po yung insight na gusto nyong makita na marami talagang makukuhang prinsipyo at aral. So, ang key po, question po, Pas, dapat yung key, kasi po hindi siya mababasa literally doon sa text eh. Di ba gaya na sinabi niyo yung faithfulness doon sa babaeng balot nagbigay ng 2 kusing. Kasi wala yung specific na faithfulness doon eh. Kasi dapat po kami yung magdidig noon, Pas. Ganun po yung key. Dapat makita namin siya. Tama po ba, Pas? Yes, kasi opo. kung babasahin lang kasi po yung story, talagang hindi mo siya makikita. But, kumbaga, ano pong tawag doon, Pas, sa sinishare niyo sa amin? Lemon, hold on. Ang nakikita mo lang doon, yung word na bigay. Yung bigay lang. Pero yung pagtatapat, di ba? Sige, tuloy mo yung ano. Ayun nga po, Pas, para makita talaga namin yung gusto niyo sa aming ibahagi. Baka yan na yung pamana niyo eh. Na talagang yung dig ng malalim doon sa story. Na hindi lang basta magbibigay kami ng story na
Kasi malimit po, ganun yung ginagawa sa ano sa pulpit. Oh. This is the story of David. Ganito, ganoon. Pero hindi po talaga nakikita yung yung much Oo, oo. better na character tsaka yung gustong ipakita Opo. na hindi siya literally mababasa but you should be the one to dig the kumbaga tamang word para yung nga po yung faithfulness hindi lang basta pagbibigay. Opo. Well, bago kay Kuya Mike at saka kay Pastor Igor, yung ano pa rin, yung nagbigay ng dalawang kusing, usually yung ganyan, di ba sa exhortation, pwede yun ipaliwanag sa naranasan sa buhay. Na dumating po sa time, ako ganon, hirap kami, ang daming babayaran, tapos gusto ko man ibigay yung nararapat sa Lord pero kinapos talaga kami, di ba? Pero sa kabila ng lahat, I decided to give pa rin. So, ganun, di ba? Na ano natin, sabihin natin, natatranslate natin yung experience ng babae doon sa isang karanasan. Kaya nga may maganda meron nag-exhort eh. Pero wag lang sana, every time na lang na may pagbibigay. Alam na ng tao yung storya mo. Ulitin mo na naman. Ayan na naman. No? So anyway, sige kay Kuya Mike and then pupunta tayo kay Pastor Rigor. Sige, Kuya Mike. Kuya Opo, Mike. Yes po. opo. Ah, bumabalik lang po ako sa sinabi ko kanina, yung 'di ba yung nagkukwento na tayo, bata pa lang tayo, nagkukwento na tayo, nakakadinig tayo ng kwento, nakakabasa na tayo ng kwento. Yung pala yung defamiliarization, kumbaga, ina-realize ko ngayon lang po. Na titingnan mo yung isang bagay, gaya nga ng sabi kanina ni kapatid na John Del kanina, familiarity breeds contempt. Para bang sawa na ako diyan kasi lagi ko nang nakikita yan. Pero yun nga, dapat nating i-familiarize yung sarili natin. Ibig sabihin, kung ano yung nakasanayan natin, sikapin at pilitin natin tingnan yung bagay-bagay na sa ibang pananaw para baka at siguradong baka may makukuha tayong bago na dagdag aral. Yun lang. Yes, thank you. Bago kay Pastor Rigor, yung response ko kay Kuya Mike. Meron time noon, matagal ang pinreach ko ay tungkol sa story ni Gideon. Di ba meron siyang kasamang 300. Hindi 300 na Spartans ha. Kung hindi 300 na. At alam niya, ang ginawa ko doon, story preaching. Preach ko yung story, which is kunyari 20 minutes. 17 minutes ko pinreach yung story. And then yung 3 minutes na natitira, yung mensahe. Yung mensahe. Ginawa ko yun, 17 minutes. Kung 20 minutes, I'm just trying to show to you na pwedeng gawin yun. Story preaching. No? So parang baka din yung kailangan nilang malaman. Yun yung natitira na 3 minutes. And then closing prayer. Sige, Pastor Rigor, let's listen to Pastor Rigor. Good evening po. Opo. I-share ko lang po kasi yung excuse me. Naging karanasan ko din na ito po kasi yung sinasabi natin na basahin natin ng basahin ano po. Narinig po ito sa isang parang lecture ni John MacArthur na bago siya mag-preach, sabi niya, yung isang particular na passage, 10 beses niyang binabasa. So yung sabi ko, magaling na preacher ito pero ganun pa rin siya mag-prepare ng sermon. Ginawa ko po, sabi ko, masubukan nga. Totoo naman po, talagang habang binabasa nyo, maraming bagong revelation ng Panginoon at nagiging malinaw, maliwanag yung pong dating. Siguro yung sinasabing parang na-stumble o natagpuan mo, natisod ka dun sa ganitong message ng Panginoon na magiging effective din sa pagpipreach. Ngayon po, kaya lang, meron po kasing sa tulad sa amin po, may mga sa kongregasyon, sa mga kasama natin sa nakikinig, na kapag narinig na nila yung istoryang yon, parang sinasara na nila yung yung kanilang tenga, ayaw na nila pakinggan. So ang sabi ko, siguro ito yung sinasabi nyo na kailangan meron ka ring talagang yung message mo, na-message mo na tapos yung pa rin yung gagawin ng message. So parang nangyayari po,
hindi na nagiging fruitful ang dating. Pero kapag ka ganito pala ang ginagawa natin na yun nga, defamiliarization, tapos talagang nilalagay mo yung sarili mo para mas maganda yung o maunawaan mo yung binabasa mo. Ay, ang Lord po ang magre-reveal naman na talaga pong naranasan ko yun. Minsan nung tinalaki ko rin po yung Samaritan woman na nakita ko doon sa anong yun, message, hindi lamang pala about yung pagtuturo ng ano sa salvation doon sa Samaritana, kundi pagtuturo din po pala doon sa mga apostol bilang training. Kasi sinabi niya na darating ang panahon, parang gano'n ang gagawin niya rin. Yung mission, yung mga Gentiles na kanilang magiging pupuntahan. So yun po, nakakatuwa ang Panginoon at nakikita ko na tama pala yung nagiging track ng aking ano rin po pag-aaral. Yan po. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Praise God. At ako po, bago ako mag-speak, kunyari yung morning na, no, kung meron ng tapos na yung awitan, no, habang yung mga tao ay umaawit, teka lang. Bago kay Carl, no, habang ang mga tao umaawit o kaya opening prayer, binabasa ko uli yung passage ko. Kumbaga, nagtatanong ako, Lord, baka meron ka pang gustong ihabol na gustong sabihin. At nangyari yun, mamaya meron akong ipe-present na yung ini-speak ko nang uli sa sa victory, sa main, no? Na nung nandoon na ako, bago ako magsalita, ang inilagay ng Lord sa akin, pagdating ng closing, sabihan mo yung mga member na maghawak-hawak ng kamay na paikot. Mamaya papaliwanag ko yun, no? Yun yung sinasabi natin na habang tinitingnan natin talata. Sige, Brother Carl. Sige, merong idadagdag si Brother Carl. Dun po sa sa naging topic natin yung defamiliarization. Ang isang dun sa hermeneutics one, yung iwan yung preconceived notion. Dapat kung halimbawa na hindi ka pa talaga totally familiar dun sa reading, ang dapat mong gawin ay read literally muna. Kasi yung salita ng Diyos, naman kasi minsan parang kumbaga yung scripture at siya spiritual pero practical din siya. Kumbaga tignan mo na as practical tapos saka tingnan yung spiritual. Kasi minsan kung kagad na tinitingnan spiritually, naging allegory, hindi mo nakikita yung yung practicality, tapos hindi mo nakikita na nagko-compare pala, tapos kagad ina-allegorize mo, naliligaw. Yun. Tapos yung pangalawa nga na din na ngayon ko lang siya nung hermeneutics one ko lang natutunan, pero matagal na palang ginagawa nung mga pastor namin yung yung pagbabasa. Parang nagbabasa lang din ng kwento, pero on the lens of kumbaga pananaw ng isang Kristiyano. Kaya nga nandun yung kumbaga dahil nga dati naman parang iisipin mo kung binasa mo siya dati dahil hindi ka pa believer, hindi mo siya maunawaan ng ganung way. Pero dahil nasa iyo yung Holy Spirit, pag binasa mo siya, kumbaga madalas o most of the time hulagan mo. Basta mo siya both practically saka spiritually. Yan po. Sige, thank you Brother Carl, no. Pero I hope hindi naman tayo nag-spiritualize dito sa no. Ang tinitingnan natin yung yung narrative, no. At doon sa narrative, hinahanap natin yung yung value or yung ang sabihin natin yung mabuting asal na pinapakita na dapat nating maging halimbawa sa kapanahunan ngayon. Sige. Yan. Salamat sa mga interactions. Let's continue. Mahalaga yung feedback kasi kung hindi tayo nag-feedback, yan. Maganda yun, meron tayong mga tulungan dito sa. Okay. Consider the instance, the giving of gifts by the wealthy and the widow. Ito pero parang dito inuulit ko na lang yung example ko. A naturalized perspective expects that the giving of large gifts to the treasury is an accurate measurement of one's devotion
to God or a display of spiritual fealty. No, palakihan daw ng bigay, no? Mas malaki yung bigay mo, mas faithful ka. Pero again, kino-correct niya ano yun ni binago niya no, nagkaroon ng reversal doon sa mensahe ni Jesus. Yet Jesus' comment on her sacrificial gift displaces the ordinary way of judging the value of gifts from its familiar habitual context, which in turn makes the naturalized method of evaluation. Ano yung natural? Magbigay ka, ibigay mo yung ikapunong buong buo. Diba? Eh paano kung hindi mo na kayang ibigay yung ikapun mo ng buo, di sasabihin, di ano ka, nandadaya ka, ninanakawan mo ang Diyos. No, sa case na to, di ba, binago ng ano, no, na ang nagtatapat, yung ugali, yung ano, no, the wealthy give out of the poverty of their abundance, no, while she gives out of the abundance of her poverty. Meron mga ganong, no, meron mga ganong bagay na kailangan makita natin sa story, no, na lumalabas yung kayamanan, yung babaeng naghihirap, siya pa pala yung mayaman, no, sa harapan ng Diyos noong time na yon. Medyo stop lang ako dito. Mag-iingat nga lang tayo doon sa concept ng application, no? Kasi yung application, pwedeng doon sa preacher, kung yung preacher ay mukhang pera, magkakaroon tayo ng problem niya na ano, na lumalabas, pinapakit na ano, na dahil sa greed for money, no? Ang gusto niya yung mga tao ano, no, magbigay ng kagaya nito. Ang problema, di ba? Hindi ano alam ng Diyos yung ano niya yung gusto. Hindi naman tayo ganun. Yan na, Luke 7:36. The host, no, Simon the Pharisee invites Jesus to a banquet. And all appears to proceed na normally until a woman from the city enters and disrupts the banquet setting. Paano na-disrupt? Sabi ni Simon, alam mo na itong babaeng ito ay marumi, di ba? So na-disrupt sila, pero yung babae dito, no? Sabi ni Jesus, di ba? Nung sumalubong, hindi mo ano, pero itong babaeng ito, wala pa siyang tigil, no, sa pag ano, no, halik sa paa ko nung gamit ang kanyang ano, no, ang kanyang luha. So, again, dito yung powerful ay naging powerless kahit na siya yung may-ari ng ano. Siya yung sabihin natin nag-i-sponsor ng kainan, 'di ba? Pero yung babae na ito, yun pa yung binigyan ng honor, no? Actually, yun nga yung parang ano, ni-rebuke pa ni Jesus itong si Simon. Both the narrator and the Pharisee labeled the woman a sinner. And thus, according to conventional norms, she does not belong at this meal. Ano siya, outsider, wala siyang karapatan, no? Or does she? The narrator further deforms the context when she provides an effusive welcome, while Simon the reader learns later did not offer water for the feet, a kiss for the cheek, or oil for the head. Simon treats, kumbaga na-reveal yung hindi ginawa ni Simon na ginawa nitong babae. Yes, Brother Carl. Sige. May na-remind lang po ako. Kasi nabanggit ko nga na ano, na dahil believer na tayo, yung Holy Spirit yung ano, kumbaga nagbibigay ng linaw sa atin sa ano, sa mga kahulugan ng mga binabasa natin. Nung ano po dati, kasi nung kumbaga parang ano din parang biyaya din ni God, grace ni God yan. Nung bago ako pumasok sa ministry, bago ako bumalik sa church, nakattend ako ng ibang church. Tapos parang nararamdaman ko parang, alam mo yung parang nangangati. Parang kumbaga may bumabagabag sa ano, tuwing binibigyan nila ng kahulugan yung ano, yung mga yung scripture. Tapos parang, ay, parang iba yung pangahulugan nito, parang ganun. Tapos tuwing uuwi, lagi mo isi-search ganyan. Tapos parang simula nun na ganun yung nararamdaman ko. Nag-pray ako na kung will pa rin ba ni Lord magpatuloy ako din sa church o bumalik ako din sa kinalakan ko yung church ng SKMC. Tapos nung habang tumatagal, nung nag-aaral ako, natatawa ako. Mali nga, parang mali. Di ko naman sinasabi mali yung pangangahulugan. Pero
parang iba yung pangangahulugan nila. Ang natatandaan ko nun, yung parang authority daw yung spiritual parent, hindi daw yung magulang mo sa laman. Eh kung tatandaan natin sa Deuteronomy, utos na galang at mahalin yung magulang. Tapos biglang doon, hindi eh. Sinasabi din sa napuntahan ko church. Pahalagahan mo yung spiritual parent mo kasi higit na yung spiritual kaysa physical. Tapos madami pa na parang ano, inaano ko ng Holy Spirit na inaalog ako, parang may something sa sarili ko na nire-receive. Yun yung isang natutunan ko. Tapos, ano din eh, parang kino-confirm din niya later on. Pero, minsan din naman, ako din yung may mali ang pagkakaintindi, ganyan. Pero, ano din, nangungusap talaga yung Espiritu Santo kung tama nga ba yung pangangalaga ng yun lang po. Yes, thank you, Brother Carl. No? Ano, yung ano no, yung last sentence dito, Simon treats Jesus as a stranger, no? While the woman treats him as a welcome guest. Dahil doon sa contrast ng ano ng kanilang reaction. No? Sige. What assures the distortion of societal norms is the effective defamiliarizing device of withholding important information from the reader. The story, that is, the events in their chronological sequence, does not follow the plot, that is, the events as they unfold in the narrative world. A Pharisee invites Jesus to dinner. The host omits customary amenities for his guest. Again, hindi natin alam yan, nalaman natin dahil yun yung sinabi ni Jesus kay Simon. 2, a sinful woman enters and performs lavish acts of hospitality. No? And then Simon objects. Tapos Jesus confronts Simon. And then, nandun yung pag-honor, no? Imagine nyo, ang honor galing kay Jesus mismo, di ba? The King of Kings and the Lord of Lords ang nagbibigay ng honor dito sa babae na ito. At hanggang sa panahon natin ngayon, binabasa natin yung kanyang ginawa. By postponing damaging information, the context for evaluating the woman's actions, ito, second ito. Sinful woman. And Simon's neglect is deformed. No? Nagkakaroon ng contrast yung number 2 tapos yung number 3. Nag-object si Simon pero siya pala yung nasa mali. No? Kasi nga ang postura ni Simon, siya yung namamahala ng kainan. Di ba? At ito nga babae, siya yung walang karapatan. Pero Simon is presented in a favor. He is the host and the naive reader who has never read or heard this story before is unaware that the Pharisee neglected to greet his guest properly. So, na-reveal, no, dahil sinabi ni Jesus, na-reveal yung ayokong tawaging disrespect eh. Sabihin na lang natin may kakulangan, di ba? Doon sa standard sa time nila noon. Siguro, disrespect na rin yun in some way. Disrespect na rin yun. So the woman is a sinner and their violation of norms and decorum, di ba, ibinaba niya ang kanyang buhok, no, in public. Kasi sa kultura, dapat kailangan natatakpan yung buhok, no? Reinforces, but the stock responses are turned on their head and the norms of dominant society are placed on shaky ground by Jesus' judicial parable. Diba? Jesus announces that the woman's great love is proof of her status as a forgiven sinner, which impels the reader to reevaluate familiar institutional labels. No, yung kultura na nakasanayan natin sa case na ito ay hindi nag-apply dahil doon sa tindi ng pagmamahal ng babae na nagresulta sa pagpapatawad ni Jesus sa kanya. Yan. The deformed context has thus succeeded in making the strange behavior of the woman seem natural. And the familiar norms voiced by Simon seem strange. Kaya para kay Simon, hindi niya makita yung halaga ng ginagawa ng babae. Ang nakikita ni Simon
yung babae ay makasalanan at nakakabastos siya yung ginagawa niya doon tungkol doon sa yung buhok ng babae na inilulugay. Okay. Konti na lang ito, no? Yun sa irony. Irony magkano? Roger Fowler, irony as a mode of discourse for conveying meanings different from and usually opposite to the professed or ostensible ones. Irony's effectiveness relies on exploitation of the distance between words and events and their context. Parang yung sinabi ni Jonadel kanina tungkol dun sa inupahan, no? Yung upahang, yung hired hand, no? Pakita natin yon. Actually, meron pang isang contrast doon, yung the thief, yung magnanakaw, no? The thief comes to steal, kill, and destroy. Pero yung hired hand, no, nagbabantay siya, kunyari nagbabantay siya, pero takbuhin, no? Takbuhin. So si Jesus ay nagpapakita contrast doon sa magnanakaw at saka doon sa takbuhin. No? So pwede natin tingnan yon from both angles. Sabi niya, no, DC MOOC, 3 basic features of irony. First, irony depends on a double-layered or two-story phenomenon for success. At the lower level is the situation either as it appears to the victim of irony or as it is deceptively presented by the ironist. The upper level is the situation as it appears to the reader or the ironist. Second, the ironist exploits a contradiction, incongruity, or incompatibility between the two levels. The third, irony plays upon the innocence of a character or a victim. Either a victim is confidently unaware of the very possibility of there being an upper level or point of view that invalidates his own. Naalala natin yung storya tungkol dun sa yung bulag na pinagaling ni Jesus, di ba? Ang sabi ni Jesus doon, naparito ako para yung mga bulag ay makakita at ang mga nakakakita ay mabulag. Di ba? Tapos sumagot yung mga yung mga Hudyo. Ibig mong ba sabihin kami ay mga bulag? Sabi nila, no? Yun ang sinabi ni Jesus, yes. Kasi kayo, sabi ni Jesus, kayo, nagkakasala kayo pero hindi niyo makita. So merong irony na nangyari doon sa na nagamit yung Pero itong bulag na ito, no, na hindi pa nakakita ngayon, no? Na kitang-kita niya yung kakulangan niya, yung kadakilaan ng Diyos, yung laki ng himala na tinanggap niya. Diba? All irony falls into two major categories: verbal, which applies to a statement, and situational, which applies to an event. In verbal irony, a contradiction occurs between what is expressed and what is implied. Nasabi ko na kanina yon, yung example ng yung the Good Samaritan, okay? Ang contradiction noon, yung mga Hudyo, hindi nila maisip ng Samaritano ay gagawa ng ganong kabutihan. Ano ang binibigyan ng contrast doon? Yung una, yung pare, di ba? Na nakita yung binugbog at ninakawan pero nilagpasan lang. Tapos yung Levita. Itong dalawang to kasi sabihin nila ayaw nilang umawak kasi akala nila pagpatay na magiging marumi sila. Magiging ceremonially unclean sila. Pero itong si Samaritano, iniligtas niya yung lalaki na binugbog at tinulungan niya pa. So sa mensahe na to, sabi ni Jesus, sino ang aking kapitbahay, di ba? The verbal irony uses techniques such as an understatement, pun, paradox, hyperbole, sarcasm, or other forms of incongruities and reversals for success. Jane Austen criticizes the 19th century assumption that a single woman must be in search of a wealthy husband. It is a truth universally acknowledged and that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife. Na yung parable ng yung unmerciful servant, di ba? Yung merong isang lingkod na sabi 10,000 talents yung utang sa kanya. Actually, yun ay isang hyperbole. Hyperbole na ang ibig sabihin, kahit magtrabaho ka ng hindi mo mababayaran yung utang mo. Hyperbole. Kaya yun? Tapos pinatawad, di ba?
hindi na siya ano, 'di ba? Nag-ano siya na nagmakaawa siya, 'di ba? Pero yung later on, yung kanyang kaibigan na may utang sa kanya, nakakaunti, 'di ba? Hindi niya pinakita ng awa, 'di ba? So, yun ito, may mga irony dito na pine-prepare kasi papasok dito yung ilang mga tanong sa isipan ng tao. Una, bakit yung lalaking ito na pinatawad ng malaking utang, bakit gano'n ang ginawa niya? Bakit hindi siya nagpakita ng awa? O kaya naman, bakit sabihin natin, hindi parang babalik din doon sa unang question eh. Bakit hindi siya natuwa na pinatawad yung napakalaki niyang utang tapos yung kakaunti pinagmalupitan niya, di ba? So, doon mapapaisip tayo eh. Hindi man natin sinasagot yon, hindi natin kayang sagutin yon. Pagdating sa huli, pinaliwanag, di ba? Nung Panginoon, sabi niya, ikaw, kakaunti lang yung utang mo. Hindi, ang laki-laki ng utang mo sa akin, itong kaibigan mo, pinagmalupitan mo kasi nabalitaan niya na pinakulong niya yung ano eh. Tapos ayun, sinabi doon sa huli, makukulong ka hanggat hindi mo nababayaran yung pinakahuli. Hindi niya kayang bayaran yung utang niya. Na babalik tayo doon sa utang, bumabalik tayo doon sa utang. Na sinabing gano'n, kasi tayo minsan lumalagpas lang yung mata natin doon. Makukulong ka hanggat hindi mo nababayaran yung pinakahuling kusing, parang ganyan. Pero pag binalikan mo sa simula, it is already a hyperbole. Hindi niya kayang bayaran. So yung pagkakakulong niya doon, wala nang kawala. And then there is a situational irony. Depends for its success on an incongruity or contradiction between what the speaker says and what the author intends. Whereas in verbal irony, a contradiction or incongruity shared by the speaker and reader exists between what is said and what is intended. In situation irony, the speaker is naive about the irony and unaware that he or she is being ironical. For example, yung case ni sino yung merong asno, yung nagsalita. Sino yun? Balaam. Si Balaam. Thank you. So itong si Balaam, di ba? Nung tumigil yung asno, di ba? Na nakita yung kadakilaan ng Diyos, di ba? Tapos nagalit si Balaam, di ba? Pinagpapalo niya, tapos nagsalita yung asno, di ba? Nagsalita yung asno. Sa case na to, nung nagsalita yung asno, tapos di ba, nagsagutan pa siya, hindi man lang, itong si Balaam, hindi man lang siya nagulat na bakit ka nagsasalita, di ba? Naiginit niya pa yung kanyang yung parang, ako, tama. So ito pwede siguro tong situational irony. Na kung saan, yung asno pa yung naging paraan para makita ni Balaam yung kanyang pagkakamali, di ba? In Mewk's two-story phenomenon, the author and reader are in a superior position upstairs while the victim of the irony, the character or speaker, is downstairs, unaware of the second level. So, yung victim ng irony, tayo yon. Kasi habang binabasa natin, akala natin yung standards yung akala natin may expect natin yung story to go as it is, pero hindi pala. Ito, irony sa example na sa 2 Samuel 11. Meron pa akong ipapakita later on, mabilis na to. The setting tells us that the location where Bathsheba watches herself was in view from the palace. There is also a gap of time within the story. She returned to her house. Pagdating sa verse 5, and the woman conceived, I am pregnant. So, ang bilis ng pangyayari, no? Naligo, tapos maya-maya, buntis na, no? So, mayroong irony doon. Think also of the undeserved favors David was giving to Uriah in verse 8. Tempting offer to go to his home with his wife. Yung sinasabi ni David na
itong si Uriah, papunta yung mga, habang nagkakaroon ng gera, papunta yung mga si Uriah dito, no? Tapos binigyan pa siya ng regalo ng hari, no? Exchange is often mutual, where a reward is being granted for a meritorious act. Yet we see here only offers of rewards, but the absence of the act, no? Nagbibigay ng regalo si David kay Uriah. Wala namang ginawa si Uriah para deserving siya ay regaluhan, no? What does the king want from me? Diba? So take note of Uriah's response, 11. Uriah said to David, the ark and Israel and Judah dwell in booths, and my lord Joab and the servants of my lord are camping in the open field. Ibig sabihin, nalalagay sa peligro yung buhay nila. Shall I then go to my house, eat, and to drink, and to lie with my wife? Na kagaya na sinasabi ng hari. As you live and as your soul lives, I will not do this thing. Parang ano yan, malaking dishonor sa kanya. Here it appears David was the one playing a trick on Uriah. On one level, Uriah's statement appears as a fitting response, no? With due respect for the king. On another level, his statement could come as a sharp critique of verse 1's David remained at Jerusalem. Bakit nandyan kayo? Uriah is an upstairs level while David becomes the naib speaker. So sa case na to, si David pala yung si David yung ano yun? Yung sasagot ni Uriah, parang nilalabas, anong ginagawa niyo dyan? Ba't kayo nandyan? No? Kami, parang hinayaan nyo kaming mamatay lahat doon, di ba? So, in David's desire to cover up for the pregnancy of Bathsheba, David thinks that he was the one deceiving Uriah. But the consistency of his actions, by remaining at the palace, kasi sabi ni David, sige, maglasing pa, tapos pagkatapos yun, umuwi ka. Ang ginawa ni Uriah, nagstay siya sa palasyo. Gives us a hint of Uriah's knowledge. Saan ba nangyari yung krimen? Hello? Scene of the crime. Sa palasyo. Kaya nagstay siya sa palasyo. Ba't kayo napapangiti dyan? Ha? Ano yung mga nalalaman niyo? The deceiver, David, niloloko niya si Uriah, pero sa storya, siya pala yung si David pala yung hindi nagpadala si Uriah. Consider also the theme of conceal and expose, di ba? Merong tinatago, merong nire-reveal. Conceal and expose, which is followed in the next chapter. David was trying to conceal his crimes. Ano yung tinatago niya? Si Bathsheba ay nabuntis. David was trying to conceal his crimes, but Uriah's defiance of returning to his house, kahit siya ay paulit-ulit nang pinapauwi, hindi siya umuwi, was a means for expose. In his desire to appear innocent, no? Uriah's actions expose his hints all the more. Yung is dito si David, kasi si David gusto niyang mag-appear na malinis doon sa kanyang ginawa kay Bathsheba. Para pag si Uriah nagpunta doon sumunod si Uriah, umuwi siya sa kanyang tahanan, na buntis si Bathsheba, hindi na mahalata na si David yung may kasalanan doon. In his desire to appear innocent, after Uriah died, David continued to conceal his crimes by marrying Bathsheba. Pero because the birth of the child will only expose him for adultery. At sa storya na to, ano nangyari? Namatay yung batang ito. Kakalungkot. Okay. Ano yung time natin? Meron pa ako 9:09. Meron pa akong ipapakita na na last na lang ito na example, and then we will end na yung I hope ito na preach ko to March sa BCC main. Teka lang. Okay. Teka lang. Baguhin ko yung stop. Yan, ito pala. Good. Sige.
Ang binigay na topic sa akin, sorry, ay unity. Okay? Unity. Ay, hindi, sorry. Ang topic ay community. Kaya ginawa kong title, Common and Unity in Community. Yan. Tapos Acts chapter 2, 42 to 43. Dalawang talata, ay di, hanggang 47 pala. So basahin. Alam niyo na naman yung storya, no? Community. Common at unity. No, hindi po sa community, hindi po ito unity, no? Hindi ito unity. Kasi malabo na yung ano, no? So family is the model of the church, no? Luke 8:19 to 21. Dumating ang ina at mga kapatid, tapos sinabi, pagdating sa uli, ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid. So, model ng church. And then, Lucas 18, sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin lahat ang mga tahanan. Sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan din naman kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, magulang. Ito yata yung pastor ni Brother Carl kanina, no? Brother Carl, yun. So, yan. Alang-alang sa karya ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahon to. Okay. Tapos ginamit ko yung naalala niyo yung structure, no? Yung plot ng Torre ni Babel. So, may common. Ano yung nangyari sa Genesis 11? May common, isang wika, nanirahan sa isang lugar, nagkaisang. Teka lang, naalala niyo, ang topic natin dito ay Acts chapter 2, ha? Acts 2:42. Sige. Pagdating dito, nanirahan sa isang lugar, nagkaisang gumawa ng maraming kisa, nagkakaisa sa paggawa ng Torre. Kasi in-highlight ko dito yung pagkakaisa nila. No? Sabi nila, magkaisa tayo, gumawa ng Torre para hindi tayo magkawatak-watak. Yan. Tapos anong naging resulta? Magkakaibang wika, di nagkakaintindihan, nagsipagkalat sa iba't ibang lugar, nagkawatak-watak sila, hindi na nila natapos, nagkawatak-watak dahil masama ang kanilang plano. Tapos yun, tungkol sa pagkakaisa, Genesis 11:6, sinabi niya, ngayon, ito sa sa Torre ni Babel to, ha? Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pansinin niyo to. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Yung English nito, nothing will be impossible for them. Check nyo. Yung English nito. No? And then, ito pala, sinabi ko to. The Lord said, if one people speaking yan, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Kaya, sabi, mahalaga at mabigat sa harapan ng Diyos sa pagkakaroon ng common ideas at pagkakaisa. Pero kung hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos, anumang gawin ng tao ay may pagkakaisa ay babagsak. So nilinaw ko na may pagkakaisa pero hindi ito yung gusto ng Diyos, yung sa Torre ni Babel. Now, araw ng Pentecost, kasi Acts chapter 2, ito context na pinag-uusapan natin dito, context. Ano yung common? Di ba? Common and unity sa community. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar, dumapo sa kanilang lahat ang mistulang dila ng apoy. Hindi ba taga Galilea silang lahat, nakakapagsalita sila ng mga witakol sa kaangahang ginawa ng Diyos. So yun yung pagpupuri. Magkaparehong tugon, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Pagdating na later on, yung challenge ni Peter doon sa mga nakikinig. So talagang pinagtutuunan, sila ay naniwala sa So nagpunta na ako doon sa Acts chapter 2, 41 to 47, no? Yung passage na, yung main passage. Sila ay naniwala sa ipinangaral, sila ay nagpabautismo. Inalaan nila ang sarili sa turo ng mga apostol, magsama-sama silang bilang magkakapatid. Nagsalo-salo sa pagkain ng tinapay, nananalangin ng sama. So, di ba? Common and unity in community. So, nag-aaral sa lahat ng takot sa Diyos, nagsama-samang lahat, sumasampalatay kanilang mga ari-arian, ipinamahagi sa isa't isa ang kanilang pangangailangan, araw-araw ay nagtipon na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng mga tao. Dumarami ang napansin nyo yung word na community, yung word na common at unity, nandyan na. Nandiyan na siya sa binabasang talata. So anong common noon at ngayon? So binigay ko pa parang bang parallelism yung time nila noon at ngayon. Pareho ng tagapagligtas at kaligtasan, di ba? Isang manliligtas, di ba? Isang paraan. Isang community na sumasamba sa isang Diyos. Nagkakaisa sa pagsunod sa tubig ng bautismo, kumikilos ang banal na espiritu
sa kanila noon, pati sa atin. Tapos may pagkakaisa. Pero pero common din kaya ngayon, no? So dito nag-focus naman ako sa now. Okay? Ito, ginagamit kong example yung past, kina-challenge ko yung mga nakikinig ngayon. Mga mananampalatayang may takot sa Diyos, pareho ba? Sasagot yung mga taga-BCC, opo, yan, amen, yan. Tinutulungan din ba natin ang mga nangangailangan dyan? Medyo tumahimik ng konti. Nagtitipon din ba tayo ng masaya, di ba? Malinis din ba ang kalooban natin para sa isa't isa? Pinalulugdan din ba tayo ng mga tao sa paligid? Kasi di ba nakalagay yun sa Acts 2 na tumatanggap sila ng favor from the people outside them. Tapos doon marami rin ba ang naliligtas o bahala na si pastor? Kasi sinabi doon, di ba, nadadagdagan dahil sa kanilang common and unity, nadadagdagan yung mga bilang nila doon, di ba? And then yan, common and unity in community. So, nilagay ko na in summary or in-establish ko na yung aking title. Hanapin natin ang common sa atin sa Jerusalem Church. Magkasundo tayo sa mga bagay na common na tanggapin ang mga pagkakaiba-iba tulad ng wika, kultura at pananaw sa buhay. Sinabi ng Diyos sa Genesis 11, lahat ng bagay ay magagawa kung sama-sama. Pero ito, dahil sa tulong ng Holy Spirit. Pagsikapan ng pagkakaisa, tama na ang kanya-kanya at pagtatalo-talo. Tapos gaya ng Jerusalem Church, magpatuloy sa pag-ayo, pagsamba at panalangin. Tapos, dito, na nandun ako sa stage, sinabi ko, doon sa kanilang lahat, maghawak-hawak ng kamay, no? Sa isang bilog lang. So yung mga yung mga matendon, magkakahawak sila isang bilog. Kung magkahawak na sila, saka ko nilabas yung last slide ko. No? Na tayo, common in unity, magkakahawak ang kamay, no? Ay nagko-commit tayo na maging yung magpakita ng paggalang sa isa't isa. Tapos may commitment tayo na encourage at pagpapatibay sa isa't isa, magdalahan ng pasanin. Tapos pahalagahan ng imahe ng Diyos sa bawat tao, no? Tapos tapos naging committed tayo na tulungan yung mga nanghihina. And then wag magmamalaki sa iba. Tapos isipin lagi natin yung kapakanan ng iba. Common in unity. Common in unity in community. Okay, time for mga reaction. No? Sige. Ayan, nandiyan ang Kuya Mike. Sige, Kuya Mike. Antayin bakit mauna na ako. Ayan, Opo. Kuya Mike. Opo. May katanungan lang po ako kasi Yes. may napulot ako doon sa binahagi ni Pastor Rigor kanina, yung babasahin ng 10 beses yung passage, at habang ginagawa niya yon nadadagdagan yung kanyang pagkakaintindi o yung kanyang kumbaga mai-share na na matuturuan. Ang tanong ko lang po ano po ang tip na may bibigay nyo sa mga tulad ko, tulad ng iba pa na yun ho ba, kailangan isang version lang ba yon o na 10 beses mong babasahin o 10 versions din yung babasahin mo o ibig sabihin 10 beses mo di bang babasahin? Same version or you try as much as possible na basahin yung ibang versions? Yun lang po ang katanungan ko. Opo. Ano pa po ibang mga tips na ibibigay mo? Thank you, Kuya Mike, no? Sabihin na lang natin lahat naman tayo ay may pagsisimula, no? Noong time ko nung nagsisimula ako, wala rin naman ako alam sa Bible eh. So, ako yung nasa position noon na na kagaya ninyo nagtatanong din, ano man dapat kong gawin. Mahalaga yung yung inuulit-ulit natin yung Bible, pero kung kayo ay kung makakatulong, yun nga,
nakita nyo kanina, gumamit ako ng English na meron Tagalog. Isa lang naman ang goal nun eh. Para mas makita natin yung ano, yung maka-communicate yung salita ng Diyos sa atin. Di ba? Yun yung goal nun eh. Ngayon, yung with regard to sa fifth, ang ano lang, ituloy natin ito sa hermeneutics. Ang maganda, meron tayong sinisimulan. And from there, di ba? Ay ano, kung yung question mo, Kuya Mike, ang talagang makakasagot niyan, yung banal na espiritu talaga eh. Hindi kasi ako pwedeng magdikta ng ganito ang ginawa ko, ganito rin ang gawin ninyo. So yung spirituality natin based doon sa ano eh, kung ano yung pangungusap ng Lord, ano yung leading ng Lord, di ba? At anong tawag mo dito? Kung paano natin binubuksan yung sarili natin sa kanya. So babalik pa rin doon sa ano eh, yung talagang it's yung dealing natin between ano, hindi siya masyado yung about the process eh. Hindi ko masyadong masasagot yung tanong mo, Kuya Mike eh. Naniniwala lang ako, merong yung word na defamiliarization ay malaking tulong sa atin. Malaking tulong siya sa atin para parang bang sabihin natin sa Lord, suko na ako Lord. Yung galing, yung talino, ano yun, give up ako muli sa iyo Lord. Ano, di ba? Not by might nor by power but by the Spirit, sabi sa Zechariah, di ba? So, allow natin and by from there naniniwala ako God will work. At somehow I pray yung tanong mo Kuya Mike ano, masagot ng ano na yun. I get again sa gawa ng Diyos sa buhay natin. Sige po. Meron pa iba mga reaction sa ano? May comment ba kayo kahit sa mga ano sa katutak yung sermon ko dito eh. Pwede na. Susunod mga gamit natin mga example. Ayan ang Kuya Mon. Sige Kuya Mon. Pas, observation ko lang po doon sa mga binigyan niyo sa aming example na narrative. Maganda po siya na naka-based ka po talaga doon sa 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 text, no? Kumbaga, kasi po ako lagi kong prayer pag nakikinig ako ng preaching. I always pray, Lord, may I hear your words, not the words of the preacher. Kumbaga, tinuturuan nyo kami na yun talagang maibigay yung mga punto nyo na may biblical support. Na-appreciate ko po siya. Kasi sometimes sa mga pastor po natin, the more words they say, kaso limited yung word na nagigets yung pampas. Sa dami nung sinabi nila, parang kukunti yung narinig mo doon mismo sa word of God. Kaya po it's a good at saka po pas may lagi kayong may parallel support na meron kayong main text tapos meron pa kayong support like yung sa Tower of Babel tapos pupunta po kayo sa sa Acts. Pas, nakamute po kayo. Kami po kayo, boss. Salita ako ng salita. O magtanong na kayo. Ayan sige, Jonadel. Ay, sorry po. No, naglalag yung internet ko. Ay, hindi. Bali, ano po, Pas, no? Yun nga po, magandang lesson natin nitong dalawa. I think lalo na nga po sa plot no, ng story. Kasi, gaya po nung sa mga bata, no? I think isa po sa ko talaga na-realize ko yung sa storytelling sa mga bata. Kasi mga bata po yung attention nila maiksi. No? So dapat talaga hindi lang kumbaga kabisado mo yung story pero naiintindihan mo talaga siya. No, para in a way no pag ipinaliwanag mo na sa kanya or sa mga bata no kung ano yung parang mga gusto mong points, mas madali nila maintindihan. No, kasi meron po kaming outreach na ginagawa. So parang na-realize ko lang din po nga now na
yun nga, no, mahalaga rin po yung, ano, yung paano natin i-handle yung text as a story. No? Hindi lang siya yung parang puro ka, ano, may hinahanap ka na mga bagay-bagay. No? But as a story, no? Even ako pagka may mga tinitingnan din po akong ibang text, yung story ng background niya So, bakit? Parang sa letters po, no? Parang bakit sinulat ni Paul, no? So, parang ano ko lang po, nakaka-amaze lang po. So, Mm. thank you po ulit. Opo. You're welcome. Thank you, Brother Jonathan. Yan. Ready pa kayo sa isa na lang? Dito tayo mag-close. Ay, sige, Pastor Rigor muna. Pastor Rigor. Eh, Opo, may, yan, may, narinig niyo. okay Opo. po, medyo unstable kasi yung aking internet. Ay, obserbasyon lang po, Pas. Nakakatuwa ko kasi na yung mga example na pinakita. Nakita ko na more on practical ang ano nyo, ang preaching nyo. Na nakakatuwa kasi na i-relate agad dun na sa obserbasyon ko rin po kasi lalo na po doon sa mga kasama kong mga pastor na may edad na yun po yung sabi ko nga kanina ang dati na parang lumalayo tuloy, nauubos dun sa kwento kasi siguro dahil sa edad, mga may edad na more than 70s na. So mas alam niyo naman 'pag matanda na maraming kwento. So yung practical nakita ko na doon pa lang sa simula ipinapakita niyo na, natutuwa ako, matanda na rin, so minsan ano ko dun, nalilino ko dun sa pagkukuwento. So nare-remind tuloy ako lalo na nung nag-aral na tayo dito na bumalik dun sa practical side. Kaya salamat dahil ito'y malaking ano po, tulong 'to para Opo. paalala. Salamat Opo. salamat Pastor. Yes, you're welcome. Thank you. Last na lang ito. Ito kasi pinag-uusapan natin narrative tapos merong teka lang, merong Old Testament narrative, meron ding New Testament. Ito mabilis na lang to. So narratives, no? So ang objective, this lesson aims to help students understand the key differences between Old Testament and New Testament narratives, including the historical setting, theological emphasis, and literary forms. It also seeks to show how both types of narratives contribute to the unified redemptive story of Scripture centered on Jesus Christ. So magkaiba sila, ang OT at ET, magkaiba sila ng historical at cultural context. Old Testament narratives unfold within the ancient Near Eastern world, emphasizing Israel's formation, monarchy, exile, at yung covenantal journey. Ito yung sabihin nating mga different stages within the history of Israel. These stories reflect tribal customs, divine appearances, and national identity within a theocratic society. In contrast, New Testament narratives emerge in the Greco-Roman world, shaped by Roman occupation, Jewish sectarianism. Yung pag sinabing Jewish sectarianism, iba-ibang grupo ng Hudyo, may Sadducees, Pharisees, merong SNS, merong mga Herodians, etc. No? And Hellenistic influence, yung epekto ng Greek philosophy and knowledge sa kanila, sa kultura nila, making the context more urban, political, and globally relevant. Tapos, of course, sa New Testament po, yung Christocentric at saka theological emphasis. So, ang Old at saka New Testament narratives differ in context, focus, and literary design, but together form one redemptive story centered on Jesus Christ. Understanding their distinctions enables readers to appreciate how Scripture progressively reveals God's plan for salvation. Nagsimula sa bayan ng Israel, sabihin natin na na-highlight in the person of Jesus yung mga nangyari sa lumang tipan.
So how does understanding the historical setting of each testament help us interpret narratives more accurately? So kailangan makita natin yan. And again, kung ito ay pang Old Testament, aralin natin siya ayon dun sa kanyang kapanahunan. No? In what ways does the Christ-centered nature of the New Testament narrative reshape our reading of the Old Testament? Yung influence na natin bilang mga mananampalataya, kailangan aware tayo kung paano na-impluwensyahan yon sa pagbasa natin ng Old Testament. Which is yun yung pag-aaralan natin next meeting. Interpreting the Old Testament laws. No? Hinahanap natin kung ano yung relevant sa time natin ngayon. Kahit na hindi ito anong tawag mo dito, compulsory or hindi ito normative. Kasi normative ito para sa Israelites, hindi para sa atin. So, marami tayong mapag-uusapan doon next meeting. And then how do both testaments use miracles differently to convey divine truth? Ano tayo bilang mga naglilingkod, as ministers, we are called to teach scripture in a way that honors both and continuity and distinctiveness of the Old and the New Testament narratives. In other words, kung nangangaral tayo, sana wag laging New Testament. Sana magturo din tayo from the Old. No? Magturo din tayo. We must guide our people in seeing how all of Scripture points to Christ and calls us into God's ongoing redemptive work. And then, tayo bilang mga Pilipino, mga manggagawa, we must help our congregations read the Bible not as isolated stories, but as a one unified redemptive narrative. Na yung pagliligtas noon ng Diyos sa Israel, pinlano niya para makaabot hanggang sa atin. This perspective equips us to minister with a deeper understanding of God's faithfulness across generations and cultures, including our own. Okay, so dito na muna tayo magtatapos, no? So thank you sa inyo. Salamat sa interaction, no? Yung mga lessons natin, no? Kaya siya nagiging makulay dahil sa inyo mga ano rin, sa mga interactions ninyo, mga istorya niyo. Kaya ano, tayong lahat ay ano, natututo from it, no? So, okay.